Ang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng Sitio Maligaya, naninirahan ang pamilyang magsasakang sina Mang Andres, Aling Lorna at ang kanilang dalawang anak na sina Elisa at Boyet. Bagamat masisipag at tapat sa gawain sa bukid, sila'y kilala sa baryo hindi dahil sa sipag, kundi sa kanilang kahirapan. Araw-araw, bit-bit ni Aling Lorna ang lata ng plastik na may lamang kaunting asin at sabaw ng sinaing. Naglalakad papunta sa bahay ng mga mayayamang kapitbahay upang makiusap na makautang ng isang takal ng bigas. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa hiya habang nagmamakaawa. Palaging may sarkastikong ngiti si Aling Chedeng, isang among may-ari ng malaking palaisdaan, habang sinasabi, "Abay, heto na naman ang reyna ng utang. Bigas na naman ba? Hindi pa ba kayo nauubusan ng hiya, Lorna?" Minsan, sa harap ng mga tsismosa, ay tinapunan pa siya ng hilaw na bigas sa sahig. "Ayan o, damputin mo na lang. Baka sakaling may mapakain ka pa sa mga anak mo." Sa kabila ng kahihiyan, pinulot ni Aling Lorna ang mga butil ng bigas at iniuwi sa bahay na nakatirik sa gilid ng matarik na bangin. Ang kanilang tahanan ay yari sa pinagtagpi-tagping yero, pawid at lumang kahoy na inuukok na ng anay. Si Mang Andres naman ay araw-araw din sa bukid, nag-aararo gamit ang lumang kalabaw na sibulas. Ngunit tuwing tagtuyot o baha, palaging nalulugi. Ang kanilang pananim na saging at gulay ay inuubos ng peste o kaya na may ninanakaw kapag sila ay natutulog. Ang mga anak nila, sina Eliza at Boyet, ay hindi ligtas sa pangungutya. Tuwing may klase, si Eliza ay tinutukso sa eskwelahan na Elisang palad ng kahirapan. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, may tumapon sa kanyang sirang sapatos ng nilagang balat ng saging habang may sumigaw, "Oh, ayan, pamalit sa agahan niyo bukas." Nang gabing iyon, habang sabay-sabay silang kumakain ng kaning babad na hinaluan lang ng asin, biglang pumatak ang luha ni Boyet. "Tay, Nay, wala na po bang pag-asa?" Tahimik lang si Mang Andres, ngunit sa loob niya, nagngangalit na ang hinagpis. Pumikit siya at taimtim na nanalangin, "Diyos ko, kung meron po kayong awa, bigyan niyo naman kami ng kahit kaunting biyaya, kahit isang himala." Kinagabihan, sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, habang pinapahinga ang kanyang hapong katawan sa ilalim ng puno ng saging sa dulo ng kanilang bukirin, may narinig si Mang Andres na kaluskos mula sa dahon. Akala niya'y daga lamang, pero maya-maya'y may malamlam na gintong liwanag na sumilaw sa kanyang mata. Isang unggoy. Hindi basta unggoy. Ito ay may balahibong tila ginto ang ningning. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang perlas sa dilim. Nakaupo ito sa sanga, nakatitig sa kanya. Hindi niya mapigilan ang mapalunok. Sa halip na takot, tila ba may kakaibang kapayapaan ang dala ng presensya nito. Biglang nagsalita ang unggoy. "Ikaw ay matagal nang pinagtatawanan, pinahihirapan at pinapahiya. Ngunit kung ikaw ay tunay na may malasakit sa lupaing ito at sa kanyang mga bunga, ikaw ay pagkakalooban ng ginto at ginhawa, ngunit may kapalit." Hindi makapaniwala si Mang Andres. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakausap ng hayop at higit pa roon. Isa itong malagintong unggoy na tila hindi makamundo. "Ano pong kapalit?" tanong niya. "Ang tamang puso, tamang panahon, at ang paghuhukom sa mga sakim." Pagkatapos noon, nawala ang unggoy sa liwanag ng buwan, tila usok na nilamon ng gabi. At sa kinatatayuan nito, may naiwan, isang kumpol ng saging, malalaki, dilaw na dilaw, at may bakas ng gintong ningning sa balat. Kinuha ni Mang Andres ang kumpol, nilagay sa kanyang bayong, at naglakad pa uwi ng gulat at takot ang nararamdaman. Sa kanyang pag-uwi, isinalaysay niya sa pamilya ang nakita habang ipinapakita ang saging. "Tay, may ginto nga sa balat," sigaw ni Elisa. Pinutol nila ang isa,
At sa loob, imbes na laman ng karaniwang saging, ay nandoon ang tila perlas na buto. Matigas, mabango at nakakasilaw. Kinabukasan, sinubukan ni Mang Andres dalhin ito sa bayan. Hindi siya makapaniwala. Binayaran siya ng isang matandang alahero ng higit 50,000 piso kapalit ng isang perlas na buto ng saging. At dito nagsimula ang pagkakaiba ng kanilang kapalaran. Ngunit pati ang pagsubok sa puso at kaluluwa ng isang pamilyang matagal ng pinahihirapan. Pagka-uwi ni Mang Andres mula sa bayan, dala ang pulang sobre na puno ng salapi, napaluhod si Aling Lorna sa labas ng kubo at napaiyak. Diyos ko! Andres, totoo ba ito? Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Sa halip na sumagot kaagad, nilabas ni Mang Andres ang kumpol ng mahiwagang saging na tila sumisinag pa rin kahit na tanghaling tapat. Dito niya ikinuwento sa kanyang pamilya ang kababalaghan sa ilalim ng punong saging kagabi, ang ginto't perlas na buto sa loob ng bunga at ang malagintong unggoy na nagsalita. Ang sabi ng unggoy, may kapalit daw. Hindi niya lang sinabi kung anong klaseng kapalit. Pero kung totoo man ang sinabi niya, ito na ang sagot sa lahat ng dasal natin. Tahimik na napaisip si Aling Lorna, si Eliza at Boyet na may napuno ng pananabik. Hindi pa sila nakakakita kailanman ng hayop na nagsasalita, lalo na't ginto ang balahibo. Mula noon, bawat gabing tinatabihan ni Mang Andres ang punong iyon sa kanyang bukirin. Palaging may panibagong kumpol ng saging na naiwan sa ilalim ng punong pinaghaharian ng mahiwagang unggoy. Hindi araw-araw ay may unggoy, ngunit kapag sumasapit ang 12 gabi ng buwan, muli itong nagpapakita. Hindi katulad ng iba, Andres, wika nito minsang lumitaw. Alam mong alagaan ang lupa, ang pananim at hindi kasakim. Sa loob lamang ng 2 linggo, napalitan ang kanilang tagpi-tagping bahay ng matibay na bahay na may haliging semento at yero. Nabili ni Mang Andres ang lumang traktor na matagal na niyang pinapangarap. Nakabili rin siya ng bagong gamit sa pagsasaka. Maging ang mga dating kaibigan na lumayo sa kanila noong sila'y gipit ay bigla na lang lumalapit. Si Aling Chedeng, na minsang nagpakain ng hilaw na bigas sa kanyang palad, ay biglang dumalaw isang hapon. Dala ang 2 mangkok ng tinolang manok at sabay sabing, "Ay Mang Andres, napapadaan lang ako. Akalain mo, balita ko maganda raw ani ng saging mo ngayon? He, baka naman pwedeng makatikim kami ng konti." Bagamat naglalagablab ang damdamin ni Aling Lorna, mahinahong ngumiti si Mang Andres at tinanggap ang pagkain. Ipinag-utos niyang pagbalatan ng saging si Eliza at ilagay sa mesa para ipatikim sa kanilang bisita. Ngunit pagbalat ni Eliza, natulala siya. Wala ang butil ng ginto. Isa lamang itong karaniwang saging. Napansin ni Mang Andres ito, kaya't lumapit sa asawa at pabulong na sinabi, "Hindi lahat ng bunga ay may ginto. Ayon sa tagabantay, tanging sa mga taong may mabuting puso lang ibinibigay ang mga saging na may perlas o gintong buto. Kapag para sa sakim, wala." Kinagabihan, may kakaibang nangyari. Habang natutulog ang pamilya, nagising si Boyet sa isang malakas na kaluskos mula sa likod ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Nanindig ang kanyang balahibo. Sa liwanag ng buwan, may 3 lalaking nakasuot ng itim na may hawak na sako. Palihim nilang kinakalbo ang punong saging ni Mang Andres. Isa-isang inilalagay sa sako ang mga bunga, tila hindi natatakot na baka mahuli. "Wala namang bantay ito, mga tol," bulong ng isa. "Swerte natin bukas, mayaman na tayo." Ngunit bago pa sila makatakbo, isang kakaibang sigaw ng hayop ang umalingaw-ngaw. Mula sa itaas ng punong saging, lumundag ang isang anino na kumikislap sa dilim, ang malagintong unggoy. Isang iglap lamang, tumilapon ang sako ng mga magnanakaw. Tumalon ang unggoy, mabilis pa sa kidlat, at tinadyakan ang isa sa kanila sa dibdib.
nabuwalang lalaki at tila nawalan ng malay. Nagtakbuhan ang dalawa pa. Ngunit bago makalayo, isang dambuhalang anino ng unggoy ang lumitaw sa gilid ng punong saging. Mas malaki, mas mabangis, at may nagliliyab na mata. Tumili ang mga lalaki sa takot at bumagsak sa lupa. Kinabukasan, natagpuan ng mga tanod ang dalawa sa mga magnanakaw na nanginginig sa gilid ng kanal, wala sa sarili at paulit-ulit na sinasabi, "Unggoy, ginto, ang laki, huwag po, huwag po." Ang isa naman ay tuluyan ng napilay at hindi na makapagsalita. Dito nagsimulang kumalat ang balita sa buong baryo. May kakaibang nilalang na tagabantay ng saging ni Mang Andres. Mga tsismosa, mambabarang, albularyo at maging ang kapitan ng barangay ay nagsimula ng magsiyasat. Pero hindi nagpakita si Mang Andres ng kahit anong kaba. Tahimik siyang nagtrabaho sa bukid, tahimik ding nagtanim ng mga bagong punla. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na magiging payapa ang kanilang mundo. Marami na ang nakaaamoy ng kanilang pag-asenso at marami na ring nagnanais maagaw ang biyaya ng mahiwagang saging. At ang mas ikinabahala niya, sa kanyang panaginip kagabi, muling nagpakita ang malagintong unggoy. Andres, darating ang tunay na pagsubok, hindi lang sa ginto, kundi sa puso. At may isa sa inyo na hindi nakarapat-dapat. Pagkalipas ng ilang araw mula sa insidente ng pagnanakaw sa punong saging, naging usap-usapan na sa buong baryo ng Sitio Maligaya ang tungkol sa magsasakang biglang yumaman at ang maalamat na unggoy na tagabantay ng ginto. Maging ang mga taong dati ayaw makisama sa pamilya ni Mang Andres ay biglang naging palakaibigan. May mga hindi na nagdadalawang isip na bumati. "Andres, baka pwedeng makiutang naman ako ng kaunting puhunan. Wala na kaming pambili ng binhi sa palayan." "Elisa, iha, halika't isama mo si Boyet bukas. May libre kaming snacks sa barangay hall. Gusto lang naming makilala ulit kayo." Ngunit sa likod ng mga ngiti, nagsisimula na ring magningas ang apoy ng inggit at kasakiman sa puso ng ilan, lalo na kay Kapitana Marla. Isang babaeng makapangyarihan sa lugar, may malaking bahay, sariling paupahang palayan, at kapangyarihang pampulitika. Noon si Mang Andres ang laging pinapahiya sa pulong baryo. Bakit nga ba biglang yumaman yan? Usal niya habang nilalagok ang kaping barako sa balkonahe ng kanyang bahay. Hindi pwedeng mas yumaman pa sa akin ang isang hampas lupang tulad ni Andres. Tinawag niya ang kanyang tagapayo at lihim na mambabarang, si Mang Kulapo, isang matandang lalaking kilala sa pagiging tahimik, ngunit may koneksyon sa mga lihim na kalikasan ng kabundukan. "Hanapin mo kung saan nanggagaling ang kayamanan ng pamilyang yan," utos ni Kapitana Marla. "Kung may engkanto o anting-anting silang kinukuha, akin yon dapat." Samantala, sa tahanan ni Mang Andres, unti-unti na ring nababago ang takbo ng kanilang araw. May mga bisita ng dumarayo, nais makipagkalakal, nais makisawsaw. Si Boyet ay binibigyan ng bagong notebook at bola ng kanyang mga kamag-aral. Si Elisa, sa unang pagkakataon, ay hindi na tinutokso kundi binabati pa dahil sa kanyang bagong palda at tsinelas. Ngunit kahit unti-unting umaangat ang buhay, kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng ugali ni Boyet. Naging tahimik siya, mapag-isa, at madalas ay nasa likod ng bahay. Tanaw ang punong saging habang tila may hinihintay. Isang hapon, nadatnan siya ni Mang Andres na binabalatan ng isang bunga ng mahiwagang saging kahit na hindi pa ito hinog. Nang pinigilan siya ng kanyang ama, sumigaw si Boyet, "Ako naman, tay! Ako ang unang nakakita sa magnanakaw. Ako ang sumigaw. Bakit ikaw lang palagi ang may hawak sa mga saging na yan? Bakit puro ikaw lang ang may desisyon kung sino ang bibigyan?" Gulat at lungkot ang bumalot kay Mang Andres. Hindi niya akalaing ang anak mismo niya ang unang matutokso ng kasakiman. "Anak," malumanay niyang sabi,
Hindi lahat ng binhi ay pwedeng anihin ng wala sa panahon. Ang lahat ng may ginto, may kasamang mabigat na pagsubok. Lalong hindi para sa taong ang puso ay inuuna ang sarili kaysa pamilya. Tahimik na umalis si Boyet, ngunit ang kirot ng pagtanggi ay nanatili sa kanyang puso. Kinagabihan, muli siyang bumalik sa likod ng bahay. Taglay ang kutsilyo, nilapitan niya ang punong saging. Tahimik ang gabi, wala ang unggoy. Kung hindi niyo ako bibigyan ng ginto, ako na ang kukuha, bulong ni Boyet. Inangat niya ang kutsilyo upang putulin ang isang kumpol. Ngunit bago pa niya maabot ito, isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Mula sa itaas ng sanga, lumitaw ang malagintong unggoy. Ngunit iba na ang anyo nito. Ang mga mata ay hindi na mapagkalinga, kundi mapanghusga. Sa paligid ng puno, nagsimulang lumitaw ang tila multo ng mga hayop. Mga aninong may anyong unggoy, leon at ahas. Pawang nakatingin sa kanya. Magsasalita na sana si Boyet, ngunit nagsalita ang malagintong unggoy. Bata ka pa, ngunit mabilis kang natukso. Hindi ang edad ang batayan ng karapat-dapat, kundi ang tibay ng puso. Tinamaan ng liwanag ang kanyang mga mata, at ilang sandali nawala siya sa ulirat. Sa pagkakalimpungatan, nakita niyang nasa loob na siya ng kanyang silid, at ang kutsilyo ay wala na sa kanyang kamay. Kinabukasan, hindi siya makapagsalita, hindi dahil sa nawalan siya ng boses, kundi dahil sa sobrang hiya at takot. Ikinuwento niya ang lahat sa kanyang pamilya. Napaluha si Aling Lorna habang niyakap ang anak. Patawarin mo kami, anak. Dapat mas pinakinggan ka namin. Pero sana, hindi mo na muling susubukang makuha ang hindi pa para sa'yo. Sa gabi ring iyon, muling nagpakita ang malagintong unggoy kay Mang Andres. May isa sa inyo ang muntik ng mawalan ng karapatan, ngunit pinili ng puso niyang magsisi. Isa itong paalala. Ang tunay na ginto ay hindi matatagpuan sa bunga ng saging, kundi sa dangal ng isang pamilyang buo kahit gipit. Lumipas ang ilang linggo, at sa tulong ng mahiwagang mga saging, lalong bumuti ang kabuhayan ng pamilya ni Mang Andres. Ang kanilang taniman ay naging luntiang paraiso, puno ng mga halamang namumunga at palaging may sariwang ani na masustansya at mabenta sa palengke. Hindi lamang sila umaani ng ginto mula sa mahiwagang saging. Ang lahat ng ibang tanim sa paligid ng punong iyon ay tila binasbasan din ng kakaibang lakas. Ngunit sa ilalim ng kasaganahan ay unti-unting lumalapit ang panganib. Sa kakahuyan sa itaas ng baryo, nakasilip si Mang Kulapo, ang matandang mangbabarang. Suot ang kanyang itim na balabal na gawa sa balat ng sawa. Tangan niya ang isang piraso ng tuyong dahon ng saging mula sa taniman ni Mang Andres at isang kulubot na itlog ng bayawak. Nagsindi siya ng insenso habang sinasambit ang matandang salitang hindi na karaniwang ginagamit ng mga albularyo. Ipakita mo sa akin ang pinagkukuhanan ng kapangyarihan. At sa hangin, sa usok ng insenso, lumitaw ang anyo ng punong saging, makislap, matayog at bantay sarado ng isang nilalang na may gintong balahibo. Ang saging na may tagabantay, bulong ni Mang Kulapo. Hindi na to basta pangkaraniwang saging. Ito'y piniling taguan ng diwatang kayamanan. At ngayon, ang puso ng tagabantay ay magiging susi sa kapangyarihang walang hanggan. Kinabukasan, dumaan si Kapitana Marla sa bukid ni Mang Andres, kunwaring namamasyal. Napakaganda na pala ng taniman mo, Andres. Dati puro putik at damo lang dito. Salamat po, Kapitana. Pinagpala lang po talaga ng panahon at dasal. Ngunit habang abala sa pakikipag-usap si Mang Andres, may dalawang tauhan ng kapitana na palihim na sumusuri sa paligid. Isa sa kanila ay may hawak na kakaibang aparato.
Isang paniktik na gamit sa paghanap ng mga elemental na enerhiya. Ito'y regalo ng isang matandang inchik na albularyo kay kapitana noon. Hindi nagtagal, natuntun nila ang sityo ng punong saging. Sa laylayan nito ay naroon ang mga kumpol ng bunga at sa tuktok ng puno'y namamahinga ang malagintong unggoy. Tila ramdam ng unggoy ang paniktik sapagkat bigla itong napatingin sa direksyon ng mga nagmamatyag. Isang matalim na titig, isang sulyap na tila bumabaon sa kalooban. Biglang nabulag ang lente ng aparato. Nag-init ito at sumabog ng bahagya. "Ay! Ang mata ko!" sigaw ng tauhan ni kapitana. Nabulabog si Mang Andres at sinugod ang lugar. Ngunit wala siyang nadatnan kundi ang dalawang tauhang nagkukunwaring nag-iigib ng tubig malapit sa ilog. Dumating ang gabi. Tahimik sa buong tahanan ni Mang Andres, ngunit siya mismo ay hindi mapakali. Hindi lamang dahil sa kakaibang kilos ng mga tao, kundi dahil sa isang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang punong saging na sinunog ng mga taong nakamaskara. Ang malagintong unggoy ay nakatali sa kadena at umiiyak ng dugo. Sa paanan ng puno, ang kanyang buong pamilya ay tila nilalamon ng apoy habang ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan. Pagkagising, agad siyang tumakbo sa punong saging. Naroon pa ito, payapa, malamig ang hangin sa paligid. Ngunit sa puno ay may isang nakaukit na simbolo na hindi niya nakita noon. Isang aninong hugis ahas na may mata sa gitna ng katawan. Ang tatak ng sinaunang salamangkero. "Mangkulapo," bulong niya sa sarili. Alam niya na may masama nang binabalak. Kinabukasan, tinipon ni Mang Andres ang kanyang pamilya. "Makinig kayong mabuti. Hindi ko nais na matakot kayo, pero may mga mata na sumusubaybay sa atin. Mga taong hindi kontento sa ganda ng biyaya ng iba at gustong maagaw ang hindi para sa kanila." "Tay," wika ni Eliza, "anong gagawin natin?" "Lalaban tayo, pero hindi gamit ang dahas. Lalaban tayo gamit ang kabutihan, respeto sa lupa at pananalig, at kailangang laging may nagbabantay sa punong saging." Simula noon, palitan sa pagbabantay si Mang Andres at Boyet. Unti-unti ring bumalik ang dati nitong kababaang loob. Isinulat ni Eliza sa kanyang kwaderno. Ang punong may biyaya ay laging tinatarget ng mga bagyong sakim. Pero ang ugat na may dangal, kailan may hindi basta-basta matutumba. Ngunit sa loob ng kagubatan, sa isang kuweba sa paanan ng bundok, si Mang Kulapo ay abala sa paglikha ng anting-anting na gawa mula sa apdo ng uwak, buhok ng nuno at tinunaw na alahas. "Ngayong nalaman ko na ang sekreto, kailangan ko lang ang isang dugo mula sa anak ng magsasaka. Isang patak lang, sapat na para mapasailalim sa akin ang unggoy at ang ginto. Ang tunay na laban ay hindi na lamang sa lupa. Ito'y magiging laban sa di nakikitang mundo, ng kabutihan at kasamaan, ng pagkatao at kasakiman. At ang gabi ng pagsubok ay mabilis nang lumalapit. Lumamig ang simoy ng hangin sa sitio Maligaya, hindi dahil sa paparating na bagyo, kundi sa panahong dumarami ang aninong hindi nakikita ng mata, mga taong may balak, mga nilalang na may lihim, at ang gabi na tila nagbabadya ng isang pangyayaring hindi karaniwan. Sa taniman, mas lalo pang naging masigasig si Mang Andres sa pag-aalaga sa kanyang mga pananim. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbabantay sa punong saging. Sa bawat gabi, may panibagong kumpol na iniluluwal ang puno, mga bunga na may gintong ningning sa loob at perlas na buto sa ilan. Ngunit ayon sa bilin ng malagintong unggoy, hindi ito dapat kunin kung hindi pa hinog. Tuwing ika-13 ng buwan, isang gabi ng pagsubok ang dumarating. Iyon ang panahong ang puno ay naglalabas ng bunga na hindi dapat galawin ng kahit sino, bunga ng tukso ayon sa tagabantay.
Kung sino man ang kumuha nito ng labag sa utos, ay babagsakan ng parusang hindi kayang saluhin ng kahit anong kayamanan. At ang 13 ng buwan ay darating kinagabihan. Isang lihim na pagpupulong ang nagaganap. Naroon si Kapitana Marla, Mang Kulapo at ang dalawa niyang tauhan. Sa gitna ng lamesa ay may maliit na estatwa ng babaylang itim na may mata ng uwak, habang sa gilid ay may garapong may dugo at buhok ni Boyet. Ito na ang hiningi mo, Kulapo. Sinundan ka ng tauhan ko. Nakakuha ng suklay ng batang yon. Ayos. Isa na lang. Kailangan lang natin ng isa sa mga saging mula sa puno sa mismong gabi ng 13 ng buwan. Yung tinatawag nilang bunga ng tukso. Kapag nakuha natin iyon, ang tagabantay ay mapapalaya mula sa pangakong pagbabantay at tayo ang mamumuno sa ginto. Siguraduhin mong walang sablay, sabi ni Kapitana. Hindi ko hahayaang manaig ang isang pobreng magsasaka sa isang kapitana ng bayan. Tahimik ang gabi. Si Elisa ay abala sa paglalagay ng asin sa bawat sulok ng taniman. Iyon ang bilin ng matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Isang babala laban sa mga espirito ng panlilinlang. Si Boyet naman, may hawak na tirador, palakad-lakad sa paligid ng puno. Ngunit kahit matapang ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang kamay. Tay, totoo po ba talaga ang sinabi ni Inang Elisa na may sumasama tuwing 13? Na hindi lang tao ang gustong kumuha ng bunga, kundi pati mga nilalang sa ilalim ng lupa? Tumango si Mang Andres habang hawak ang gulok na pamatay damo. Ang mga pangako ng ginto ay kaakit-akit, anak, pero ang ginto sa maling kamay ay sumpa. Ang puno ng saging na ito hindi lamang pinagpala, ito ay binabantayan dahil hindi ito para sa lahat. Nang sumapit ang 11:00 ng gabi, bumigat ang hangin. Tila bumaba ang ulap at ang mga ibon sa paligid ay sabay-sabay na lumipad palayo. Ang lupa ay tila nanginig. Sa ilalim ng puno, nakita nila ang unang bunga ng tukso. Makintab, pulang-pula, at tila nanginginig na may buhay. Walang gagalaw niyan, babala ni Mang Andres. Yan ang bunga na sinusubok ang puso ng bawat bantay. Ngunit hindi nila alam, may 3 nilalang na nagtatago sa kakahuyan, si Mang Kulapo at ang 2 tauhan ni Kapitana. Dahan-dahan silang lumapit, may hawak na kahong sagrado. Nakasuot sila ng itim na kasuotan na may mga ukit ng anting-anting at mutya. Sa oras na ang orasan sa baryo ay tumunog ng hating gabi, tumakbo si Mang Kulapo papunta sa puno. Ngunit hindi siya agad nakita ni Mang Andres, sapagkat gumamit siya ng usog ng anino, isang uri ng panlilinlang ng mga sinaunang mambabarang na kayang itago ang sarili sa natural na paningin. Hinawakan niya ang bunga, naramdaman niya agad ang init nito. Tila naglalagablab na apoy sa palad. Akin ka na, sigaw niya. Ngunit bago pa niya maibulsa ito, isang ungol ang lumaganap sa paligid. Hindi ungol ng hayop, kundi ng nilalang na galing sa sinaunang mundo. Lumundag mula sa itaas ang malagintong unggoy. Ngunit ngayon, ito'y mas malaki, mas mabangis, at tila may korona ng apoy. Sa paligid nito, may 10 aninong unggoy, may mata ng dilaw na apoy at buntot na tila sinusuportahan ng hangin mismo. Tumilapon si Mang Kulapo. Nagsimulang magliyab ang kanyang mga kamay habang pilit niyang binibitawan ang bunga. Ngunit huli na, nabuksan ang bunga ng tukso. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang ulap ng itim na usok. Umikot ito sa buong taniman at nagsimulang pasukin ang katawan ng mga tauhan ni Kapitana. Sila'y nagsisigaw habang tumitirik ang mga mata. Hindi tayo handa para dito. Hindi ito ordinaryong saging, sigaw ng isa. Lumapit ang malagintong unggoy kay Mang Andres. Andres, ang gabing ito ay pagsubok hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong lahi. Sa bawat henerasyon, may magsasakang susubukin
kung siya'y karapat-dapat magbantay ng kayamanan ng kalikasan. Anong dapat kong gawin? Tanong niya, habol ang hininga. Isara mo ang bunga. Gamitin mo ang dugong kusang isinakripisyo, hindi ng sakim, kundi ng nagsisisi. Lumapit si Boyet. Ang kanyang kamay ay may sugat. Nasugatan siya habang pinipigilan ang isang tauhan. Dugo niya ang kailangan. Dahan-dahang pinisil ni Mang Andres ang bunga ng tukso habang pinapatak ang dugo ng anak. Muli itong sumara, nawala ang itim na usok, at ang katawan ni Mang Kulapo ay bumagsak sa lupa. Wala ng buhay. Ang mga tauhan ay nawalan ng malay. Tahimik na muli ang paligid. Ang malagintong unggoy ay bumalik sa sanga at muling nagsalita. Napagtagumpayan mo ang unang tunay na pagsubok, ngunit ang labang ito ay hindi pa tapos. May mas malaki pang panganib sa susunod na bagong buwan. At sa isang kisap mata, naglaho ang mga anino at naiwan si Mang Andres na nakaluhod, yakap si Boyet habang pinagmamasdan ng pamilya ang punong saging na mas matingkad ang kulay kaysa dati at mas matatag ang ugat na tila ba nakatanim hindi lang sa lupa kundi sa puso ng kanilang lahi. Makalipas ang gabing puno ng hiwaga at panganib, nagbalik sa katahimikan ang paligid ng taniman ni Mang Andres. Ngunit sa puso ng bawat isa sa pamilya ay naiwan ang alaala ng halos kapahamakan. Ang bunga ng tukso, ang aninong itim, at ang mga matang nanlilisik sa dilim. Pinagdesisyonan ni Mang Andres na palibutan ng mas matibay na bakod ang buong taniman. Pinagtulungan nila ito bilang pamilya. Si Aling Lorna ang nagtatahi ng mga bagong lambat na proteksyon sa paligid. Si Elisa at Boyet abala sa pagtatanim ng mga halamang tinatawag ng matatanda na pantaboy barang gaya ng tanglad, bawang at damong Maria. May ilang kaibigan mula sa baryo ang tumulong. Sa wakas ay tunay na may respeto at paghanga na sa pamilya. Ngunit sa bayan, isang bangkay ang pinag-uusapan, si Mang Kulapo, natagpo ang sunog ang mga palad at may nakaukit na mga simbolo ng saging sa kanyang dibdib. Ang mga tsismosa ay hindi mapakali. Sabi nila, sinumpa raw siya ng engkanto, ginusto kasing maagaw ang kayamanan ni Mang Andres. Hindi kaya may alaga talagang diwata ang punong yon? At habang lumalaganap ang kwento, si Kapitana Marla ay nananahimik sa kanyang malaking bahay. Galit na galit, ngunit sugat ang kanyang pride. Wala na siyang mambabarang, wala siyang makuhang impormasyon. At sa paningin ng baryo, tila mas malakas at mas pinagpala pa ngayon si Mang Andres kaysa sa kanya. Hindi ito matatapos ng ganito, anya habang pinapahid ang luha sa salamin ng kanyang kwarto. Kung hindi ako makaganti gamit ang salamangka, gagamitin ko ang batas. Ako pa rin ang kapitana sa baryong ito. Dumating ang bagong buwan. Isang gabi ng lubos na kadiliman, wala ni isang bituin at tila'y nilamon ng langit ang liwanag ng mundo. Nasa tabi ng puno si Mang Andres at Boyet, nakaupo sa ilalim ng isang lamparang degas. Si Elisa naman ay nasa bintana, binabantayan mula sa malayo. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Ang simoy ng hangin ay malamig ngunit malagkit. Ang mga kuliglig ay natahimik at ang mga aso ay tahol ng tahol kahit walang dumarating. Biglang may liwanag sa gitna ng dilim. Isang tila liwanag ng apoy, ngunit hindi ordinaryo. Ito ay hugis tao, ngunit gawa sa asul na apoy. Sa tabi nito, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng pulang saya at walang muka. Ako ang tunay na tagapagmana ng punong yan, sabi ng boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nanindig ang balahibo ni Mang Andres. Ang nilalang ay hindi basta multo. Ito ay tagbuwang, isang matandang nilalang sa alamat ng mga magsasaka na kumakain ng mga bunga ng lupa para lumakas at sumisip-sip ng lakas mula sa puso ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Kada bagong buwan, ako ay bumabalik.
At ngayon, gusto ko na ang puno. Hindi ito sa iyo, sabi ni Mang Andres. Ang punong ito ay pinagkatiwala sa amin, hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan. Kung gayon, wika ng tagbuwang, ibigay mo ang puso ng pinakamahina sa pamilya mo o ibibigay ko sa lupa ang bangkay mo bilang pataba. Lumapit siya kay Boyet, ngunit bago pa ito mahawakan, sumigaw si Elisa mula sa bahay. Walang mahina sa amin at hindi mo makukuha ang puno. Biglang lumiwanag ang paligid, isang kakaibang ningning mula sa mga halamang itinanim nila sa paligid. Ang damong Maria ay nagningning sa dilaw. Ang bawang ay nagliyab. Mula sa puno ng saging ay bumaba ang malagintong unggoy, hawak-hawak ang gintong tungkod. Tumalon ito at hinarangan ang nilalang. Hindi mo sila maaari pang lapitan, tagbuwang. Ang puno ay pinili na. Ang pamilya ay sinubok. At ikaw ay bahagi ng lumang kasunduan. Hindi ka na mas makapangyarihan. Sa galit, sumugod ang nilalang. Isang kagat ng dilim ang binalibag sa puno. Ngunit lumitaw mula sa lupa ang mga ugat ng saging. Kumapit sa lupa at parang dambuhalang bisig ay itinaas ang nilalang at itinapon sa hangin. Dumagundong ang lupa at ang nilalang ay nawala. Dumating ang barangay tanod, kasama si Kapitana Marla at ang isang abogado. May dala silang notice of demolition. Mang Andres, maring sabi ng kapitana, ayon sa bagong zoning ordinance, ang lupang ito ay itinuturing ng agricultural commercial at kayo po ay illegal na nananahan dito. Kailangan po namin ito'y baklasin sa loob ng 7 araw. Nanlumo si Aling Lorna. Si Elisa ay naggitngit sa galit, ngunit si Mang Andres ay nanatiling kalmado. Ang lupaing ito ay minana pa ng lolo ko. Walang kasulatan, pero dito kami pinanganak. Dito rin kami mamamatay. Hindi ninyo kami matatakot sa papel na walang puso. Ngunit alam nilang hindi na ito simpleng usapin ng lupa. Ito'y laban sa mga sakim na gustong kontrolin hindi lamang ang kayamanan, kundi ang dangal ng pamilyang may malasakit sa lupa. At sa loob ng puno, muli na namang namunga ang saging. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bunga ay may tatak, 3 gintong tuldok sa balat. Isang pahiwatig, isang babala, 3 pagsubok pa, wika ng malagintong unggoy kinagabihan. At kung hindi kayo bibigay, isang bagong lahi ang ipapanganak, ang lahing magbabantay sa gintong biyaya ng kalikasan. Lumipas ang mga araw na may tensyon sa paligid ng taniman ni Mang Andres. Hindi man lantaran, ramdam ng buong pamilya na ang papel na ibinigay ni Kapitana Marla, ang notice of demolition, ay isa lamang paunang yugto ng isang mas malaking paninira. Naging madalang ang pakikisalamuha ng mga dating nagpapanggap na kaibigan, maging ang ilang barangay tanod na minsang tumutulong sa kanilang pananim ay hindi na muling nagpakita. Nagsimulang magsara ang ilang pinto kapag dumaraan si Aling Lorna sa palengke. At si Eliza ay muling tinutukso ng mga inggitera sa paaralan. Abat hindi pa rin kayo lumalayas? Sabi ng nanay ko, masisira na raw ang puno nyo kasi bawal na raw kayong tumira sa lupaing yan. Bulong ng isang kaklase ni Elisa. Ngunit kahit lahat ay tila unti-unting lumalayo, ang pamilya ay lalo namang nagkakaisa. Sa gabi, sabay-sabay silang nagdarasal sa paanan ng puno. Sa umaga, sama-sama silang nagtatanim, naglilinis at nag-aalaga sa mga hayop na tila mas lumusog pa kaysa dati. Sa kabila ng lahat, hindi nila tinatalikuran ng kabutihan. Bagkus, pinanghahawakan pa nila ito ng mas mahigpit. Sa kabilang dako ng baryo, abala si Kapitana Marla sa huling balak niya. Ang unang plano gamit si Mang Kulapo ay nabigo. Ang ikalawa, ang legal na notice ay hindi pa rin epektibo. Kaya't ngayon, isang mas maruming taktika ang kanyang binubuo.
Sa loob ng kanyang lihim na silid sa ilalim ng malaking bahay, naroon ang isang mapa ng baryo. May marka ang buong lupain ng pamilya ni Mang Andres, nilagyan ng pulang tinta, at may mga kandila sa bawat sulok nito. Sa harap niya may 2 bagong tauhan, mga dayong sabungero at kilalang manggagansyo sa bayan ng San Roque, sina Rafael at Turing, magkapatid, matipuno at bihasa sa pandaraya. Pero higit pa roon, pareho silang may taglay na lumang albularyang itim na ayon sa sabi-sabi ay minana nila sa kanilang inang aswang. Kailangan lang namin ng isang gabi, wika ni Rafael. Sa gabi ng kulimlim, iyon ang panahon ng kahinaan ng mga tagabantay ng kalikasan. At anong gagawin nyo? Tanong ni Kapitana. Susunugin namin ang puno, pero hindi lang gamit apoy. Gagamit kami ng itim na usok ng uwak, isang usok na hindi sinusuong ng engkanto, at kahit ang unggoy mong ginto ay di makakapalag. Dumating ang gabi na walang buwan. Ang ulap ay mabigat at ang hangin ay walang direksyon. Sa loob ng bahay ni Mang Andres, lahat ay tahimik. Wari may mabigat sa paligid na hindi maipaliwanag. Tay, bakit parang iba ang gabi ngayon? Bulong ni Eliza. Ramdam ko rin, sagot ni Mang Andres. Hindi ito basta dilim. Parang may sumasagitsit sa ilalim ng lupa. Bandang hating gabi, may narinig silang tunog ng mga sanga na tumutumba. Sumisigaw ang mga hayop. Nagtilian ang mga manok. At mula sa taniman, may usok na umaangat. Itim na itim, makapal, at amoy sunog na dahon at balat ng hayop. Mabilis silang lumabas. Sa gitna ng taniman, nakita nila sina Rafael at Turing. May hawak na palakol at lumang palayok na may nag-aapoy na usok. Sa tabi nila, ang puno ng mahiwagang saging ay nilalagyan ng langis at pinapaligiran ng apoy. Si Boyet ay tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Mang Andres. Huwag, hindi natin sila malalabanan sa lakas. Kailangan ng tulong ng tagabantay. Ngunit hindi lumalabas ang malagintong unggoy. Wala sa sanga, wala sa anino, wala sa paligid. Tay, nasaan na siya? Tanong ni Boyet. Nanghihina ang tagabantay. Ito ang gabi ng kulimlim, ang gabi ng mga nilalang na sumasalungat sa liwanag. Mula sa ilalim ng puno, lumabas ang unang palatandaan ng kapangyarihan. Ang lupa ay umuga, at isang ugat ang sumayad sa lupa at kumapit sa binti ni Rafael. Ano to? Ngunit naputol niya ang ugat gamit ang palakol. Binaling niya ang palakol sa katawan ng puno, 1 hampas, 2, 3. At sa ika-4, narinig ang isang ungol. Hindi mula sa unggoy, kundi mula sa mismong lupa. Andres, isang tinig ang biglang narinig. Nagulat sila nang lumabas mula sa anino ng bahay ang matandang babae. Kulubot, puti ang buhok, at may hawak na baston. Ikaw si Lola Dalit, sigaw ni Aling Lorna. Hindi ka na namin nakita ng maraming taon. Si Lola Dalit ay ang pinakamatandang engkanto bantay ng kalikasan sa lugar. Ngunit matagal na siyang lumisan. Marami ang nagsabing pumanaw na siya. Ngunit ngayong gabi, nagpakita siyang muli. Ang puno ay hindi lang itinanim, kundi piniling manatili. At ako ang tagapagsabing, hindi kayo ang may karapatang sumira rito. Inangat ni Lola Dalit ang kanyang baston. Mula sa langit kahit walang buwan, bumagsak ang liwanag. Isang bughaw na kidlat ang tumama sa usok ng uwak. Ang palayok ay sumabog. Sina Rafael at Turing ay tumilapon at nawalan ng malay. Mula sa tuktok ng puno, sa wakas ay lumitaw ang malagintong unggoy. Ngunit ngayon, ito'y mas maliit, mas payapa at may hawak na gintong dahon. Napatunayan ng pamilya mong hindi sila uurong sa dilim. Kaya ngayon,
nararapat na kayong pagkalooban ng huling bahagi ng tagumpay. Mula sa katawan ng puno ay lumabas ang isang kahon, gawa sa saging na ginto. Nang buksan ito ni Mang Andres, naroon ang tatlong bagay. Binhi ng saging na ginto, maaaring itanim saan mang dako at mamumunga ng yaman basta't may malasakit sa kalikasan. Mutya ng dahon, isang agimat na nagsisilbing panangga sa anumang uri ng barang o sumpa. Kasulatan ng lupa, isang lumang kasulatan na may tatak ng diwata. Patunay na sila ang tunay na tagapagmana ng lupaing iyon. Nang subukan ni Kapitana Marla na ipatupad ang pagbaklas, hinarap siya ni Mang Andres. Narito po ang tunay na titulo ng lupa, isinugo sa amin ng kalikasan mismo. Walang masabi si Kapitana. Sa unang pagkakataon, siya ay tiningnan ng buong baryo hindi bilang pinuno, kundi bilang sakim na muntik nang magpahamak sa kayamanang hindi niya naiintindihan. Muling lumiliwanag ang sityo Maligaya, hindi dahil sa ilaw o kayamanan, kundi dahil sa pagbabalik ng tiwala, respeto at dangal sa isang pamilyang dati pinagtatawanan, pinahihirapan at hinahamak. Sa gitna ng taniman, ang puno ng mahiwagang saging ay mas malago, mas matibay at mas may ningning kaysa dati. Mula sa pinakagitna ng katawan nito, lumitaw ang isang huling kumpol ng bunga. Tatlong saging na tila ginintuan, ngunit may iba't ibang simbolo sa balat. Isang puso, isang mata, at isang palad. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang malagintong unggoy, ngunit ngayon ay hindi na mag-isa. May kasama itong 5 unggoy na iba-ibang kulay: pula, puti, itim, asul at berde. Bawat isa'y kumakatawan sa 5 elementong bumubuo sa kalikasan: apoy, hangin, tubig, lupa at liwanag. Lumapit ito kay Mang Andres at sa buong pamilya, at sa isang tinig na mas malinaw at mas makapangyarihan kaysa dati ay nagsalita. Ang inyong pamilya ay dumaan sa panlilibak, gutom, tukso, pananakot at pagsubok ng kasamaan. Ngunit pinili ninyong manatili sa kabutihan. Ngayon, hindi na kayo tagabantay lang ng puno. Kayo na ang magiging tagapagparami ng bunga nito. Lumapit si Elisa at tinanong, "Pwede na po ba naming ipakain ang saging sa mga kapitbahay kahit sa mga nanakit sa amin noon?" Ngumiti ang unggoy at tumango. Oo, ang tunay na ginto ay lumalago sa puso ng marunong magpatawad. Dinala ng pamilya ni Mang Andres ang 3 ginintuang saging sa gitna ng plaza ng baryo. Doon nila inihain ito sa isang munting salusalo. Lahat ay imbitado, maging si Kapitana Marla na hindi na kapitana. Habang kinakain ng mga tao ang saging, naramdaman nilang tila may bagong sigla sa katawan nila. Ang mga luma nilang pananaw ay unti-unting nabago. Ang mga pusong matagal ng barado ng inggit, pagmamataas at kasakiman ay unti-unting lumambot. Mula sa araw na iyon, itinatag ni Mang Andres at ng kanyang pamilya ang Kalinga sa Sagingan, isang maliit na paaralan at taniman na nagtuturo ng pagmamahal sa kalikasan, pagkakaisa sa komunidad at tamang paraan ng pagsasaka. Si Boyet ang nagtuturo sa mga kabataan kung paano igalang ang lupa. Si Eliza ang naging tagapagsalita sa mga paaralan sa Karatig Baryo tungkol sa kayamanang nakatago sa kabutihang loob. Si Aling Lorna ang nagsimula ng munting klinika herbal gamit ang mga halamang gamot na itinuturo ng malagintong unggoy tuwing gabi. At si Mang Andres ay nanatiling magsasaka, ngunit ngayon isang pinuno, tagapagturo at tagapagmana ng biyayang higit pa sa ginto. Isang araw, habang nagtatanim si Boyet, may naramdaman siyang kakaiba sa lupa. Hinukay niya ito at natagpuan ang isang maliliit na binhi ng saging na may liwanag. Hindi ito karaniwang binhi. Ang balat nito ay may anyong mukha, nakangiti at tila may mata na nakakakita ng katapatan.
tumakbo siya papunta sa kanyang ama. Tay, may panibagong binhi. Ngunit bago siya makalapit, biglang dumilim ang paligid. Isang anino ng ulap ang dumaan. At mula sa itaas ng puno, bumaba ang malagintong unggoy. Huwag kang matakot, wika nito. Iyan ang bunga ng tagumpay. Ang bawat henerasyon ng mabubuting puso ay pinagkakalooban ng pagkakataon na magtanim ng bagong pag-asa. Tumango si Mang Andres. Kaya pala tinawag mo kaming tagapagparami, dahil hindi lang puno ang dapat naming alagaan, kundi ang kaalaman, ang pananampalataya at ang malasakit. Sa huling gabi ng buwan, muling nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng puno. May mga ilaw, may tugtugin, at may mga awit ng pasasalamat. Walang sermon, walang yabang, walang bangayan. Ang tanging tinig na nangingibabaw ay ang katahimikan ng kalikasan na pumapayag na muli siyang mahalin. At sa dulo ng gabi, sa katahimikan ng liwanag ng buwan, isang mensahe ang iniwan ng malagintong unggoy habang ito'y paakyat na muli sa sanga. Hindi lahat ng kayamanan ay dapat itago. Ang pinakamahalagang kayamanan ay kailangang ipasa. Wakas.